Yung mga umalis na nasa minority, simple lang yun, dinatakot. Ano ba matawag mo doon? Natakot. Mm. Yung mga nagpaiwan, matatapang. Hindi sila natinag. Ayan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa panig naman po ng mga senador, Attorney Sal, yung after nung plenary nila na session, Attorney Sal, yung mga ibang senador, lalo na po yung mga miyembro ng minority senators ay nauna na po raw na umalis at na yung naiwan nga ay yung mga nasa majority. At nagtataka din po yung mga kababayan natin kung bakit daw sila nauna. Kasi nga, yung iba ding senator na naiwan doon sa loob ng Senado kasi nga po may ginawa din silang caucus doon sa pagpupulong nila. Sinabi nila na meron daw nagtip sa kanila na dapat umalis na daw sila doon sa premises dahil mayroon daw magaganap nung gabing yon. Pero hindi nila magawang iwan kasi nga po hinintay din nila yung articles of impeachment. So unexpectedly sa part ng Senado, sa mga senador na naiwan doon, yun po talaga yung nangyari. So ano pong reaction niyo po doon sa isyong gano'n? Yung mga umalis na nasa minority, simple lang yun, dinatakot. Ano ba matawag mo doon? Natakot. Mm. Yung mga nagpaiwan, matatapang. Hindi sila natinag sa kanilang katayuan doon sa loob ng Senado. Ganun lang yun. Ayan. At sa iba pang balita, Attorney Sal, after ng mga nangyari ay formal na nga ang isinumite ng Kamara yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte nitong Miyerkules din ng gabi sa gitna nga ng tensyon na nangyari sa Senado sa loob ng kanilang gusali. Bandang 7:20 ng gabi nang ihatid ni House Secretary General Cheloy Garafil yung mga dokumento na tinanggap naman ni Senate Secretary Mark Mendoza. Bago nito, napaulat nga na nagkaroon nga ng putukan sa pagitan ng mga armadong grupo na nandoon, mga Sergeant at Arms at sa mga Philippine Marines na nasa Senado. Pero nauna ng kinwestiyon, makalipas nga na ilang minuto, pinayagan nga rin sila makapasok after nung nangyaring putukan. Depensa naman or nauna ng kinwestiyon nga ni Senadora Amy Marcos yung umano'y mabagal daw na pagpapadala ng Kamara sa impeachment articles at sinabing hindi makatwiran ang dahilan na kailangan pa daw itong paramihin dahil marami namang resources ang House of Representatives. Depensa naman ng House Public Accounts Committee Chairman na si Terry Redon, nais daw lamang nilang masigurong nasusunod yung lahat ng guidelines ng Korte Suprema at due process matapos nga naibasura noon yung unang impeachment laban kay VP Sara noong nakaraang taon, Attorney Sal. Pero yun nga, marami rin ding na nagtatanong ng mga kababayan natin na bakit daw pinatagal. Hindi na lang agad na dinala sa Senado at least before nung nangyaring insidente, Attorney. Unang-una, ano naman kung matagal na dumating ang articles of impeachment. Kahit na isang linggo pa, ganun pa rin yun. Nadadala pa rin at tatanggapin. Yun namang excuse naman ng isa, tinitingnan pa nila, mga kalokohan din yun. Parang pareho na lang, nakakayabot ng, wala. Ang articles of impeachment, darating at darating yan. Ito namang kaibigan mo si Ivy, gagalit, bakit daw ang tagal? Samantalang yung minority nga, kine-question nga nila yan, ayaw nga nila yan impeachment. Dapat nga matuwa sila dahil hindi pa pinadadala. Puro mga balat kayo kasi. Basta lang makakuha lang ng pagkakataon na mamidya, okay, mapanat yung mga yan. Puro publisidad ang nasa isip ng mga yan. Ang dapat pag-usapan nyo, anong gagawin nyo ngayon? Questionin nyo ba? Kasi nung kayo nasa minority, sabi nyo, yung oppose nyo. Yan ang gawin nyo. Kung anong opposition. As I said, in my commentaries in this program, ang pwede nilang gawin, number one, sabihin nila, hindi muna tayo magpupuntin dyan. Kasi meron pang petition sa Korte Suprema na
kini-question nila yung legalidad ng ginawa ng Committee on Justice. So, kung sila yung mag-convene at ituloy na ng paglilitis, baka mapawalang saysay lamang yung articles of impeachment. Di useless, gumastos ka na, naubos ang panahon mo sa paglilitis ng walang saysay. Kaya tama yung gagawin nila, kung yun ang gagawin nila. At kung mag-convene naman sila, pwede rin naman pag-usapan pa rin nila. O ito ba ang impeachment complaint na ito? Siyempre, dapat pag-aralan mo kasi yung mga judges sa lokal na hukuman, bago sila mag-issue ng warrant para makuha na yung akusado at simulan mo na ang paglilitis, pinag-aaralan muna nila yung demanda. Meron bang probable cause? Ganon din ang impeachment court sa tingin ko bilang abogado. Trabaho niya yan. Pag-aralan nyo, tingnan nyo, meron ba? Kasi I'm sure halos lahat ng abogado sabihin, hindi, sabi ng Constitution, as soon as you receive the articles of impeachment, you convene and proceed with the trial. Hindi naman ganun. Alam po ninyo, ang Constitution naman hindi kailangan sabihin ng bawat galaw mo. Meron palaging general statement yan. Gagamitin mo na lang dyan ang sentido comum mo. At saka yung mga i-complement mo yan doon sa mga nauunang provision ng Constitution. Ang pinakagiya mo dyan, yung due process. Due process. Pangalawa, titingnan mo dyan yung rules on determining whether there is a valid complaint or not. Yan, trabaho ng korte yan. Kaya pwedeng sabihin nila, pag nag-convene, halimbawa, nakita nila na wala naman saysay ito, puro politika lang to. Pwede nilang ibasura kagad yan. Siyempre, maraming kukontra sa sinasabi ko yun. But, ganun lang kasimple yan eh. You are an impeachment court and hindi naman isa ang nagdidesisyon. Majority. Kung baga, magbubutuhan din sila. Kung hawak mo majority, di kung anong sabihin ng majority, yun ang masusunod. Pag sinabi, hindi, walang batayan tong complaint to, dismiss na natin to. Trabaho na lang tayo as a legislative body, hindi sa impeachment court. Tingnan natin kung anong gagawin nila. Yes, Attorney Sal. Kasi may parang 3 araw pa na hihintayin. Pero necessary po ba, Attorney Sal, na hihintayin pa yung 3 araw bago mag-decide yung Supreme Court regarding dun sa petition ng TRO? Ang Supreme Court nagbigay ng... kasi hindi, ano bang tinutukoy mo? Kasi dalawang uri ng petisyon. Yung naunang petisyon kay Presidente Duterte na 1 taon at 2 buwan ang nakabinbin at yung bago na namang petisyon. Dito naman kay Senator Bato. Sabi ng Korte Suprema dito sa bagong petisyon, sagutin niyo yan within so much period of time. Sagutin niyo rin yan. Madali sabi, pag nasagot na, sila magdidesisyon kung kailan. Ayan. But, sabi nga ng Supreme Court sa kanyang resolution, without prejudice to undertaking urgent measures if necessary. Madali sabi, kung gusto nilang patigilin, mag-i-issue sila ng order. Kung sa tingin naman hindi kailangan, hindi sila. Pero ang panawagan po namin, doon sa petition for a writ of habeas corpus na isinampa namin ng aking anak na si Attorney Paulo in behalf of Kitty Duterte para sa kanyang ama, sinabi na po namin sa unang motion namin to resolve, kasi 8 buwan na, hindi pa nare-resolve. Sabi namin, sana po, resolutionan nyo na, kasi may mga nakabinbin na issue rito na napakahalaga, na maaaring itong sinasabi naming paglabag sa batas ay mauulit na naman, sapagkat may nakaambang sinasabing may mandamiento de arresto kay Bato, at baka gawin na naman ang ginagawa nila ginawa nila kay Presidente Duterte. At nangyari na nga. Kaya nag-file na naman kami noong isang araw ng urgent motion to resolve. At sinasabi namin sa Korte Suprema, gaya po ng sinabi namin, baka mangyari, nangyari na nga. At ito ay konsekwensya ng hindi po ninyo pagbigay karaka-raka ng desisyon. Kaya yan ang aming
pakiusap sa Korte Suprema na sana po i-resolve nyo na kasi may mga nakabinbin na mandamiento de arresto kay Bongo, kay Danao, kay Albayalde at kung sino-sino pa na sinasabing co-conspirator. Kasi kung sinasabi ng ICC na yung kanilang warrant of arrest na Ignacio Pimpato ay nung 1 taon pa, November 6 pa, kaya lang hindi unsealed, kumbaga sealed, nakatago pa. Eh kung ang teorya nila, co-conspirator yung 7 pa, parang 8 sila eh. Eh bakit naman si Bato lang ang i-issue ng warrant of arrest? Lahat yan meron na, hindi lang inilalabas. Kaya napakahalaga talaga ng Korte Suprema na magbigay na ng resolution, either or, whether legal ba o hindi. Kung legal, kailangan hindi na, tatahimik na lang tayo, tatanggapin natin ang desisyon ng Korte Suprema kung tama yung ginawa ng gobyerno.